di tayo nakaproceed kay client. Wala eh, sobrang baha, ang taas ng tubig, hindi natin kakayanin, masisira yung motor natin. Punta na tayo ng Bustos. So ito yung next stop natin. So 1 hour and 18 minutes tayo. Ganyan kalayo yung tatakbuhin natin. So teka lang, check ko pala kung may gas ako. Teka, malayo pa tayo gasoline station dito. Pwede pa to. Tara, tara tayo. Boss, boss, may gasoline station na malapit dito? Ah, dito pa. Kung dito po. Meron naman, kaso bahad. Malayo. Bahad din. Ah, baha din. Bahan. Sige. Thank you po. So hopefully umabot tayo. Sana umabot tayo sa gasoline station. Kung wala, tingin tayo sa mga may tinda sa gilid-gilid na kanilang bahay. Kasi may mga nagtitinda ng ganun eh. Kaso medyo mahal nga lang. Ang gagawin natin, di ba? Kailangan nating i-accept. Tignan niyo yung mga tricycle dito, ang tataas oh. Handang-handa sila sa gantong ano, no? Sa gantong panahon. Although sabi dun ni Kuya, lagi daw yung baha dito. 2 days, every 2 days. So kung 2 days daw na hindi baha, automatic daw yun. Babaha daw yun sa pangatlong araw. Tapos tuloy-tuloy na. So hindi pala every 2 days. 2 days na hindi baha, then the rest baha na. Ganun talaga. So, sanay na sila dito. Hanga nga ako sa mga nandito eh, no? Kasi ang galing nila. Teka, dito ba ako dumaan kanina? Dito ata ako dumaan. Okay. Ay, my God. My God. Pero hindi naman inabot. Oh, medyo lang. Ayun oh. So punta tayo ng Bustos at may mga pupuntahan tayong client doon. 3 lang yun. Then sana may manego tayo. At sana may maayos tayong production ngayon. Siyempre sa trabaho kailangan pa din ng prod, di ba? Kailangan may productivity ka pa din na ibibigay sa company. Negative man yan or positive, kailangan pa din ng magandang outcome pag pumunta ka sa area. Hindi pa laging negative. So hanggat maaari, bilang isang repo, since sanay ka naman sa CI na talagang hinahanap mo yung subject, mahanap natin kung nasan man ito. Oh, grabe yung baha dito. Tumataas na. Kanina wala pa ditong tubig. Doon dumaan ako oh. Ngayon, ito, may tubig na. So what more pa yan mamaya. Kasi mamaya daw tataas na yan. Or ngayon pataas na daw yan. Tuloy-tuloy na. So hanap tayo ng my God. Hanap tayo ng one way siguro to. Hanap tayo ng gasoline station. Sana hindi pa tayo maubusan ng gas. Kasi mahirap magtulak. Naka-duty pa tayo. Naghahabol tayo ng oras. Ito, tinan nyo oh. Ayun yun, tricycle oh. Galing. Galing ng tricycle. Taas. Kahit siguro lubog na ang lahat. Ito hindi pa. Oh, di ba? Talagang sinadya nila yan. Magkano kaya pasadya nung ganito, no? Kailangan mo pa niya ng ayun oh, sa ano yun eh, yung nasa ilalim na bakal. Parang sa jeep ko nakikita yun eh. Hindi ako familiar sa ganun eh. So ito ang Hagunoy. Sobrang ganda din naman ng lugar kasi masyadong malaki. Parang ang sarap dito magnegosyo kasi ang dami ding tao kahit ganito, ganitong bahain. May mga establishment din dito eh. May Pure Gold, may Super 8, may Jollibee, may McDo. So possible na they are gusto lang din nila talagang mag-cater sa mga taga dito kahit ganito yung panahon or ganito yung calamity dito.
na nagbabaha madalas, no? Tanong tayo kung saan dito may gasolinahan. Aha. Kaya tatay tayo magtanong. Teka, paunahin muna natin to. Try natin, baka mayroong gasolinahan na malapit na alam si tatay. Ayun na, may Dunkin Donut din eh. Sabihin, masigla din naman yung ano dito. Tay, saan po rito may gasolinahan? May gasolinahan na malapit? Yeah po. Gaganon ako doon? Thank you! Andiyan tayo dadaan mamaya. So, teka lang, baha pa rin eh. Ay hindi naman baha. Oh, maayos. Hindi baha. Ay, doon baha. Ayun sa pababa. Ayun. Ay, hindi ko alam kung kakayanin ko dito kasi hindi ako sanay sa baha talaga. Although nung bata ako, sarap magtampisaw dyan eh, no? Tuntua ka talaga pag baha. Labasan kami mga magkakaibigan pag ganyan eh. Lalo pag umuulan, malakas. Tinuto, nagsarado na yung Honda oh. Kasi hindi maiiwasan yung ganyan. So dito, may tinataas din nila yung kalsada. Naiiwan naman yung ibang establishment. Yun lang yung nagiging problema. Kaya yung iba napipilitan na talaga magsarado. So hopefully makahanap na ako ng gasolinahan. Hindi hopefully wag nang bumaha dito. Kasi syempre ano din dyan eh, kung sanay na sila doon, ano pa pong magagawa nung hopefully ko doon. Hopefully makakita na tayo ng gasolinahan para tuloy-tuloy na tayo. And then wala pa din, paubos na itong ano ko. Sige, tulak pa tayo, tulak pa. Okay. Sa mga nakatira dito, ang galing nila kaso umalis na din yung iba. Nag-aalisan na sila. Ayun, kasi bahan na talaga. Na may mga may gasolinahan. Kaso wala na din. Oo, affected talaga sila dahil yung pagtaas ng lupa or pagtaas ng semento, kalsada, naiiwanan sila. So kailangan gumastos ka pa din for that. So hindi kinaya ni Flying B, ibig sabihin masyad malaki yung magagastos sa pagpapataas ng ganun, ano? At syempre binabaha nga naman, possible na nasa ilalim yung mga gasolina na nila, gasoline tank, may chance na malunod sa gasolina yung malunod sa tubig yung gasolina. Pa naman yung mahirap, no? Pag nagsama yung tubig at gasolina, wala na, sira ang negosyo. Hindi ko kabisado itong daan na to pa. So wala pa rin tayo makita ng gasolinahan. Kumode muna tayo ng motor, bagal-bagal lang. So hindi ko mo kung wala namang gasolina kasi paloob na ito PTT, may PTT, ayun, may PTT. Saan kaya yan? Nakalagay dyan 3 kilometers away. Layo. Ilang minuto to? PTT 500 meters lang. Aabot tayo. Ay, thank you Lord. Aabot tayo. Ay, excuse me. Update ko kayo mamaya regarding sa Bustos. So dito tayo, kailangan natin, ayun ang PTT. Teka, so mamaya doon tayo diretso kasi sana hindi baka doon sa dadaanan natin, no? Kasi hindi, iikot talaga tayo or makukulong tayo dito. 58 unleaded.